Kasalukuyan pong tumatawid itong ating low pressure area sa ating bansa. Balikan natin yan at silipin na din natin itong posibleng bagyo sa susunod na linggo. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Kasalukuyan na pong tumatawid itong ating low pressure area dito sa ating bansa, dyan po sa pagitan ng Visayas at Luzon. Posibleng bukas, ito po ay nandito na sa may West Philippine Sea. Ito pong ating low pressure area at yung ating habagat o southwest monsoon ang nagdadala po ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kadalasan kapag meron tayong mga weather system o low pressure system, kapag ganitong panahon ng habagat, yung konsentrasyon o bulto ng mga kaulapan at mga pagulan yan ay nandito sa southwest o ibabang bahagi nito. Dahil nga southwest monsoon, yung katubigan yan o moisture niyan ay nanggagaling dito sa southwest o sa ating habagat. Evident yan sa pagdaan nitong ating low pressure area. May mga reports na tayo ng mga pagbaha dito sa area ng Visayas at Romblon, kahit dyan po sa may area ng Cebu. Dahil dito sa may summer dumaan itong ating low pressure area. Although nabawasan yung ating mga pagulan, posible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at maula pa rin ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Bicol region at ilang bahagi ng Caraga. Samantalang dahil nandito na po banda yung ating low pressure area, ito naman pong area ng Marinduque, Romblon at malaking bahagi ng Mindoro, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan, ang posibleng makaranas ng mga moderate to heavy rains. So again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga pagbaha at mga landslides. Samantalang dito sa Metro Manila, kasama na po ang mga karating lugar niyan, ang Bulacan, Tarlac, Pampanga, Bataan, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon. Dahil nasa itaas tayo nung sirkulasyon, itong ating low pressure area, wala sa atin yung bulto ng malalakas na pagulan. Pero magiging maula pa rin ang panahon natin at meron tayong breezy condition, so medyo mahangin yung ating kondisyon at posible pa rin po yung scattered o kalat-kalat na pagulan. At kapag meron tayong thunderstorms, malakas na buhos ng pagulan po yan, kaya mag-ingat pa rin po tayo. Posible rin po ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa area ng Cagayan, Isabela, Aurora, kasama na rin po dyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Isolated o localized na pagulan o thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon tuwing sumasapit ang hapon o gabi. Bukas, habang nasa West Philippine Sea na itong ating binabantayang low pressure area, magpapatuloy po ang epekto niyan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, although minsan nagpapakita naman ng ating araw, magiging maula pa rin ang panahon natin at posible pa rin yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan. May ibisan din yung ating init dahil sa breezy o medyo mahanging kondisyon. Ganun pa man, kung lalabas tayo ng bahay, ugaliin pa rin po natin magdala ng payong, rain jacket o anumang pananggalang sa ulan. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa karatig lugar ng Metro Manila. Ito po yung inflow ng ating hangin. Yan po ang mga areas ng Bulacan, Rizal, Laguna, or ito pong malaking bahagi ng Calabarzon. Kasama na po dyan ang area ng Bataan. Magiging maulap din ang panahon natin at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang bahagi ng Mimaropa. Lalong-lalo na po dyan sa may hilagang bahagi ng Palawan. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at medyo mas mataas ng bagay yung ating tsansa ng mga pagulan dito po sa western section nito dahil sa inflow ng ating hangin or sa ating habagat o southwest monsoon. Posible rin po yung scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na dito sa western section nito ang Zamboanga Peninsula. So narito ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang low pressure area. Kasalukuyan nga po yan tumatawid sa ating bansa. Posibleng bukas, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, hindi pa po natin ito nakikitang maging isang ganap na bagyo. Pero if ever tumungtong na po yan dito sa may West Philippine Sea at palayo na sa ating bansa, dyan po siya magkakaroon ng medyo mas mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ngayon, balikan naman natin itong namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo sa susunod na linggo. Sa kasalukuyan nga, ito po ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Hindi pa po ito recognized ng Pag-asa as a low pressure area, pero designated na po yan ng JTWC ng US as 92W Invest or Investigative Area. Ngayon, silipin natin ang ensemble forecast track ng GFS para dito sa bagong namumuong sama ng panahon. Sa kasalukuyan nga, ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at medyo mababa pa dito sa may eastern section ng Mindanao. Meron tayong inaasahang pagkilos nito pa west, northwestward patungo dito sa northeastern section ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay posibleng tumungo dito po sa may area ng Southern Japan or Taiwan. Pero sa ngayon, dahil malayo pa, hindi pa rin natin inaalis ang tsansa na ito ay sumubsub pa ng bahagya at umabot dito sa extreme northern Luzon or northern Luzon. Dahil medyo malaki pa or malawak pa yung ating tinatawag na
cone of probability or circle of uncertainty. Nitong nakaraan, nabanggit natin kung bakit kadalasan yung mga bagyo na nabubuo sa may West Philippine Sea ay hindi gaanong lumalakas or may hina lamang. Dahil nga, mas maliit po yung area ng tubig dyan at kadalasan ay nagla-landfall agad dyan sa may Southern China or Vietnam. In contrast, ito pong ating binabantayang panibagong sama ng panahon ay nandito pa, malayo sa ating bansa at medyo nasa ibaba pa. So medyo malawak pa or marami pa pong area ng katubigan ang dadaanan niyan. So mas marami pa po itong panahon at area para makaipon ng lakas. Dahil dyan, mas mataas po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo sa susunod na linggo. Pinapakita din dito na ito ay posibleng lumakas kapag nandito na po iyan sa eastern section ng Luzon or northern Luzon. Base rin dito, hindi po natin ito inaasahan pang maglandfall or tumama sa lupa. Pero gaya ng nabanggit natin kahapon, kapag nandito sa itaas na bahagi ng ating bansa o northeastern section ng ating bansa, yung mga bagyo, ito po yung mga pagkakataon na nagpapalakas ito o nag-e-enhance ng habagat. Kahit hindi po yan maglandfall or kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy po niyang hihilahin o papalakasin yung ating habagat na posibleng magdala ng malalakas sa pag-ulan, particularly sa western section ng ating bansa. Maliban dito sa posibleng bagyo na ito, meron tayong significant na paglakas ng habagat sa susunod na linggo. Paghandaan din po natin. So habang tumatawid, patuloy pong nagpapaulan itong ating binabantayang low pressure area at yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito, gaya ng mga flash floods at landslides, particularly sa mga low-lying areas or mabubundok na lugar. Maliban dyan, malayo pa naman itong ating binabantayang panibagong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero paghandaan din natin ang magiging epekto niyan sa mga susunod na linggo. Bukas ang tabayan na pumuli ang ating update para dito sa ating binabantayang low pressure area sa loob ng ating PAR at itong namumong panibagong sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.